Lahat po na masaya sa Panginoon, magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Everybody shout, Hallelujah! Sabihin niyo sa inyong katabi, kapatid, sa umagang ito, naka-face mask ka o hindi, nakikita ko pa rin sa iyong mga mata na ikaw ay mukhang artistahin. Sa kabila naman, sabihin mo, kapatid, sa umagang ito, hindi ka pa rin nagbabago. Mukha ka pa rin bagong gising. Sa kabila naman, sabihin nyo, kapatid, are you ready to receive the blessings of God? In the name of Jesus, I declare that you are blessed spiritually, you are blessed physically, mentally, emotionally, materially, financially, and socially in the name of the Lord Jesus Christ. Paglabas mo mamaya, this week, may surprise blessings ka sa Panginoon. Yung naniniwala, magsabi lang, Amen. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon, malakas na palakpak. Hallelujah! Amen. Salamat sa Diyos na bagamat pandemic pa rin at may protocol pa rin ang ating government na mag-submit sa face mask, face shield, pero nakikita natin ay ina-allow nila dito sa Pilipinas na mag-gather tayo as church. Sa ibang lugar, sa Amerika, ay binabawalan talaga sila. At yung ibang mga churches kaya umaalma, basta didikitan ng sticker restricted yung mga pintuan ng churches. No? Kaya si Dr. John MacArthur umalma at nagdemandahan sila at siya ay nakasuhan ng contempt. Kasi yung mga members, walang face mask, hindi uso sa kanilang face shield eh. Pero malaking bagay face shield. Kaya ko po sinabi, medyo stricto ngayon, no, at dumadami pa rin yung mga biktima ng pandemic at hindi natin masisisi ang gobyerno natin dahil iniingatan, inialagaan tayo. Kaya we have to submit to this protocol, this kind of protocol. Madali lang naman, face mask, face shield. Kaya ako po sinasabihan to inform you na meron ng isang church nila Pastor Sinen sa Ilog, pinasok ng tauhan ng government ayon sa kanya. At talagang sinilip sila kung nagsasubmit sa protocol. Kaya pag may pumasok dyan, please, yung nakalimutan isuot yung face mask, face mask, face shield, pati face palitan na rin. And then, yeah, praise God. At isa pa, ina-announce ko na rin sa lahat ninyo na bawal po mag-conduct ng personal or birthday celebration dito sa church. Bawal po yan. At maging yung ating Christmas party, kinancel po natin yan bilang pag-submit sa protocol ng government. At lalo na yung mga magpo-post ng pictures. Ako, pag na-trace po yan, imagine, hindi po yung mga nakapost ang picture ang huhulihin. Unang aarestuhin ay akong unang kukwestiyonin. Dahil ako ang head ng church at ako ang unang kakasuhan. Hindi yung mga nasa pictures. Ano po? Diliwanagin po natin yan. Kung mayroong birthday celebration, we must see to it na in-observe natin ang protocol ng government at kinakailangan under approval ng inyong senior pastor. No? Kahit anong personal gathering, huwag po natin gagamitin ang church sa personal gathering. Kung gusto nyong may celebration ganapin or celebration ng group, paalam po muna niyo sa akin. I am one text away from your cellphone. Napakadaling inform ako. At lahat ng desisyon na gagawin ko, I see to it na bilang respeto sa mga taong binigyan ko ng authority sa church ito, kasama ko sa pagbibigay ng desisyon, wala iba kundi ang core group, I see to it na ini-inform ko sila. Bagamat I have the authority and power to decide kung anong gawin sa church, pero I see to it na ako man ay nagsasubmit sa authority, binigay ko sa kanila, pinapaalam ko rin sa kanila. Kaya kung merong humingi sa Pastor, pwede bang mag-group kami sa yung grouping sa Bible study? Okay.
ano ba yan, may distances, ilang kayo. Kailan gagawin yan? No? Tapos i-message ko sa messenger ang core group, pinapaalam ko sa kanila bilang respeto ko sa kanila. Pero ako rin yung head nila. So, when we respect one another, we must submit to one another. Hindi lang sa pastor, kundi sa bawat isa. No? So, kaya yan po ay protocol. At ingat lang po, once na nakita tayo ng sa mga pictures, o kaya ay pictures, the celebration, walang mga mask. Ako po ang unang huhulihin. At isang sticker lang, wala nang ura-urada, pwede nilang dikitan ang church natin, restricted. Pwede dikitan. Meron silang right. No? Kasi protocol yan ng government. Hindi tayo pwedeng umalma-alma, hindi pwede. At alma lang tayo kung ang gagawin ng government ay sasabihin, pamula ngayon, bawal magbasa ng Bible. Ibang usapan na, over our dead bodies. Hindi pwede yan. Pero hindi naman ganun eh. Nilerespeto pa rin ng government natin ang church. Then, pakipatay off camera muna. Paki-off muna ang camera. May sasabihin ako medyo sensitibo. Okay na.
The goodness of the Lord. Sa umaga ito, meron tayong message from the Holy Spirit. The blessings of the sheep. Pag-usapan naman natin ang blessing. The blessings of the sheep. Awitan natin ang Panginoon. All the glory, all the glory. Thank you, Jesus. Let's lift our hands to God and continue to worship Him sa Kanyang kabutihan. Jesus, Jesus, all glorious, creating us a temple, gold as living stones, where you've been thrown. Rise within our worship, rise upon our praises, and let the hands that saw you raise go dusting. Glory.
Masiya. Thank you, Lord. Panginoon, sa umagang ito, ang banal na Espiritu siyang mamumuna sa amin, magtuturo sa amin ng malalim na bagay. Ang iyong mga pangako ay magiging lalong buhay sa aming mga puso. Thank you, Lord, for blessing us today. We celebrate your goodness and we celebrate our victory. At sa umagang ito, we declare our victory in Jesus. Thank you for anointing us with your fresh anointing of wisdom and revelation at maintindihan namin ang iyong mensahe sa umagang ito. Thank you, Lord, and all glory belongs to Jesus. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Amen. Amen. Makakapo na po tayo. Praise God. So, umagang ito, title po natin sermon, The Blessings of Sheep. The Blessings of Sheep. Ang mga pagpapala ng tupa o ng mga tupa ng Panginoon. Praise God. Basahin po natin ang ating scriptures, pagbubulay-bulay natin, buong Psalm 23. No? Buong Psalm 23 po. Pakikita ko sa inyo dito yung blessing ng mga tupa. Sino po dito ang mga tupa? Taas po ang kamay. Lahat ng mga tupa, magtaas ng kamay. Okay, sino po naman dito yung mga tao, mga totoong tao? Mga tupa ng Panginoon. Ano? Praise God. So, basahin natin ang Psalm 23. Napakagandang awit po nito. Kung meron kayong time, i-memorize ito. Napakagandang i-memorize. Ito, Psalm 23. Naalala ko yung isang, tanggalin ko muna ito. Ako'y nalulula sa salamin ko, Brother Oget. Nawala yung salamin kong napakaganda, transition na salamin. Nagpagawa ako. Halos nakakahilo. No? Binalik ko, wala naman pala magagawa, ganun din. Pagtyagaan ko na lang. Kaya lang hindi ko magamit masyado. So, merong pangyayari, kinukwento ng pastor ko dati. Sa isang event, sa isang okasyon, nandun yung isang sikat na kilalang Makata, poet. At nahilingan na tulain yung Psalm 23. Nung tinula niya, naku, palakpakan mga tao. Ang galing talaga. Yung pagbigkas sa pagbigkas, ang tindi ng galing. No? Talagang binigkas niya maganda sa kanyang tula, ang Psalm 23. At nandun sa isang sulok, yung isa naman matandang pastor. At nahilingan din, sabi, si pastor naman ang bumigkas ng Psalm 23. At nahilingan yung pastor. At yung matandang pastor, mula sa kanyang puso, sapagkat naranasan niya ang pastor na tinutukoy sa Psalm 23, binigkas niya mula sa kanyang puso. Nung kanyang binibigkas, walang pumalakpak. Lahat ay natulala. At lahat ay naistatwa. At lahat ay nahipo nung Psalm 23. Walang mag-ingay. Nagkaroon ng reverential silence doon sa event na yun. At lahat nahipo. Anong difference? Yung Makata, talagang Makata siya, binigkas niya mula sa kanyang natutunan na pagiging Makata. At yun naman pastor, binigkas niya Psalm 23 mula doon sa kanyang karanasan sa shepherd na tinutukoy sa 23, kung paano niya naranasan. Kaya mula sa kanyang puso, binigkas niya ito. With the anointing of God. At lahat hinipo. Ang difference, pwedeng magaling kang bumigkas, pwedeng malaking karanasan mo sa pagbigkas ng tula. At matuwa ang mga tao. Ang galing. Pero kapag under the anointing of God,
at yung binigkas mong salita ay galing sa presence ng Panginoon, lahat may estatwa kapag hinipo ng banal na Espiritu. Dahil doon sa salita. Sapagkat ang Holy Spirit, hindi siya humihiwalay sa salita ng Diyos kapag ito ay binibigkas ng mga anointed servant of God. Magkasama lagi sila. The Word of God and the Holy Spirit together, kumikilos sila para gawin ang plano ng Diyos. Kapag ang bumibigkas ng Word of God ay anointed servant of God, laging kasali ang Holy Spirit. At gagawin ng Holy Spirit na yung binhi na itinatanim ay magbunga, managana at humipo sa buhay ng tao at ang buhay ng tao ay mabago. Yan ang ginagawa ng Holy Spirit with the Word of God. Laging partner sila. Tandaan nyo sa creation ng ating mundo, nung muling nilikha ng Diyos, actually, recreation na lang yan. May original earth. Wala tayong time para discussing nga. Nung wasak ang mundo, muling nilikha ng Diyos, at doon sa recreation, yung araw, yung buwan na natabunan ng kadiliman, muling pilalabas ng Diyos. At doon sa Genesis chapter 1, ang sabi, and God said, ang sabi doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void. Wasak ang mundo. Naghahari ang kadilim, nababalot ang buong mundo ng kadiliman. At ang mundo ay immersed, submerged in water. Kapag merong submerged in water, ibig sabihin something happened. Kapag merong submerged in water, merong hinusgahan ng Diyos. Kagaya ng mundo ng panahon ni Noah, submerged in water, kasi may ginudge ang Panginoon, may hinusgahan ng Panginoon. Ang mga inhabitants noong time na yun. This time, sa panahon ng pre-Adamite world, bago palikhay si Adam and Eve, nawasak ang mundo, immersed in water, may nangyari. And I believe, kung tawagin ng iba theologians, the Lucifer's flood. Nadami ang mundo sa rebellion ni Lucifer. Muling nagplano ng Diyos sa pagganda ng mundo. At ang Espiritu daw ng Diyos ay umuusad sa ibabaw ng tubig na nakabalot sa mundo. Umuusad. Waiting. Naghihintay. Hovering over the surface of the water. Nung pinalabas ng Diyos ang salita, let there be light, and there was light. That word, the power of that word, created the universe. Paano nilikha? Nung lumabas yung salita, bumak-up ang Holy Spirit at nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay. Let there be world and there was world. Meaning, magi sa paglikha ng Diyos, nire-release niya ang kanyang salita at bumabak up ang Holy Spirit. Nakikinig po ba tayo? Kaya sa John chapter 1, verse 1 and 2 and 3, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and everything, lahat ng bagay, was created by the Word of God. At sa verse 14, and the Word became flesh. So that word, yung salita ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, ay nagkatawang tao. Walang iba kundi si Jesus. Kaya si Jesus, bago sa magkatawang tao, ang kanyang tawag sa kanya ay the Word. The living Word. Okay. Ngayon, dito, sa pag-aaralan, kasama natin ang Holy Spirit, hayaan natin ang Holy Spirit ang mangusap sa ating puso para i-reveal ang malalim na bagay na ating pong tutukuyin sa kanyang salita. Okay? So, title, The Blessings of Sheep. Ang mga pagpapala ng mga tupa. Ang sheep, kahit plural, sheep lang eh. Walang sheeps, walang ganun eh. Sheep lang. Okay, basahin nga natin ang Psalm 23. Paspasan natin, baka maubusan tayo ng oras. The Lord is my shepherd. New King James Bible. The Lord is my shepherd. I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters.
He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Verse 5, you prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Narito, isa-isahin natin yung mga blessings ng mga tupa ng Panginoon. Sino ang tupa ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Tayo mga tupa ng Panginoon. Paano nagiging tupa ng shepherd ang tupa? Ganito yan. Sa John chapter 10, verse 27, ang sabi ni Jesus, tinuko niya sa John chapter 10 na siya yung good shepherd. Siya yung pastor ng mga tupa. At ang sabi ni Jesus sa John chapter 10, verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Ang aking mga tupa, naririnig ang aking tinig. Ibig sabihin, ang tunay na tupa ng Panginoon, maririnig na ang tinig ng Panginoon. Even the voice of the Holy Spirit na mangungusap sa kanyang puso, maintindihan niya ang language of the Holy Spirit kasi tunay na tupa siya ng Panginoon. Alam natin, ang Diyos nagsasalita sa Word of God. Pero hindi natin pwede alisin na ang Diyos personal nangungusap sa bawat isa sa atin. Sabi nga nung isang sessionist na kausap ko sa forum, hindi na raw nagsasalita ang Diyos. Ang Holy Spirit daw hindi na nagsasalita sa tao. Sapat na raw ang Biblia. Sabi ko, saan ang verse na ang Diyos hindi na magsasalita sa tao? Buo na raw ang Bible, ang Diyos na magsasalita sa Bible. Sabi ko, wala namang pagtatulog yan. Talaga ako naniniwala, ang Diyos nagsasalita through the Bible, through His Word. Because the Bible is the Word of God. Pero sa Bible, ang Holy Spirit hindi mangungusap sa atin. Kasi sa Book of Acts, very active ang ministry ng Holy Spirit, nangungusap siya. Yung italaga si Paul at si Barnabas, tinalaga, nangusap ang Holy Spirit. Pinili sila at sila ay isinent out. No? Lagi nangungusap sa Book of Acts ang Holy Spirit. At tayo, bahagi tayo ng Book of Acts. Napansin ng Book of Acts, sa lahat ng mga books, wala yung konklusyon. Walang konklusyon. Bitin ang istorya niya. Bakit bitin? Kasi hindi pa natatapos ang Book of Acts. Tayo ay bahagi ng Book of Acts. At kung ano ang moves, kung ano ministry, moves, and power of the Holy Spirit sa Book of Acts na nakita natin sa Bible, yun din ang power at pagkilos ng Holy Spirit in these last days. Bahagi tayo, no? Never na sinabi sa Bible na ang Diyos ay hihinto ng pagsasalita sa tao dahil may libro na. Noong time ni Moses, may libro na rin . May 5 books of Moses, the Pentateuch. Pero ang Diyos patuloy na nakipag-communicate personally kay Moses. O after ng books ni Moses, may mga sinulat din ng mga prophets about God, about Elohim, about Yahweh. Pero patuloy pa rin nakapag-communicate ang Diyos sa mga prophets. No? So nasaan yung pag may katwiran na, may book na ang Diyos, hihinto na siya pagsalita. Walang ganyan sa Bible. Pauso lang yan. Nung umimbento ng cessationism, si John Calvin. At itong paniniwala na ito ay kumalat sa buong Protestant churches at sinasabing tapos na ang pagkilos sa Holy Spirit, tapos na ang himala, tapos na ang gifts of the Spirit, tapos na ang signs and wonders, tapos na. At maraming naniwala sa theology na yun. Nakakreate nga siya theology na ang Diyos namimili na ililigtas. Ako tawagay Calvinism. So, sa kanya pala nagmula yun. Ni-research ko. Sabi ko, saan ba nang galing yung paniniwala na tapos lang himala, tapos lang gifts of the Spirit? Yun pala sa kanya. Ma-influensya siya kasi siya ay matalino, siya ay lawyer, no? Ginamitan niya ng head knowledge.
So, yun ang problem. No? Pag nag-create tayo ng doctrine, hindi natin kasama ang Holy Spirit kung ano-ano malilikha nating doctrine or theology. Kailangan laging kapartner natin ang Holy Spirit. At huwag tayo mag-create ng doctrine out of one verse. Delikado yun. Kaya yung doctrine o theology na tapos na ang himala, tapos ang pagpagaling ng Panginoon, nalikha yun sa isang verse lang eh. Hindi natin tatalakayin yun. Maubos sa oras natin. Okay. So, paano nagiging tupa ng Panginoon ang isang mananampalataya? Of course, kapag siya ay nakay Jesus. Kapag siya ay nakay Jesus na, naniwala siya, nanampalataya siya kay Jesus at tinanggap niya bilang personal Lord, God, and Savior niya. So, magiging anak ng Diyos. At tanong, siya ba ay totoong tupa ng Panginoon? Malalaman mo ang isang mananampalataya kung siya ay tunay na anak ng Diyos, kung siya ay tunay na tupa. Sapagkat tunay na anak ng Diyos ay tunay na tupa ng Panginoon. Malalaman mo kung siya ay tunay na tupa ng Panginoon, doon sa sinabi ni Jesus, John 10:27, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." Ano pala tandaan? They can hear the voice of the Holy Spirit. Ano pa? Sumusunod sila sa pag-uutos ng Panginoon. Kung anong command ng shepherd, kung sila dalhin ng shepherd, kung anong gusto ng shepherd na gawin nila, yun ang ginagawa nila. Meron silang obedient heart. Yan ang tunay na shepherd. They submit themselves sa authority, leading, guidance, at pangangalaga ng shepherd. Yun ang tunay na tupa. Pero kung ang tupa rebelde sa shepherd, sa Panginoon, at nabubuhay sa sarili ng desisyon, nabubuhay sa sarili ng sa carnality, nabubuhay sa kasalanan sa libutan, pero sinasabi niya siya Kristiyano, anak ng Diyos, tupa ng Panginoon, he is a liar. Hindi sa tunay na tupa ng Panginoon. Sapagkat ang tupa ng Panginoon, sabi ni Jesus, hear my voice, and they follow me. Kaya naman sabi ni Jesus, and I know them. Kilala ko sila. Sino kilala ng Panginoon? Yung mga mananampalataya na sumusunod sa Panginoon. Abiding in the Lord. Obeying the commandments of God. Obeying the commands of the shepherd. Yun ang mga tupa. Yun ang tupa ng Panginoon. Ang tupa ng Panginoon, kapag siya'y tunay na umiibig sa Diyos, susundin niya kung ano sinabi ng Panginoon. Yan sinabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 14, verse 21 at hindi sa 23, ang sino man meron ng aking salita, meaning, ang sino man sumusunod sa aking salita, those who keep my word, meaning, those who will obey my word, siya yung tunay na umiibig. At iibigin siya ng Ama, at iibigin ko rin siya, at ako'y magpapakahayag sa kanya. Inulit yan ni Jesus, ang sino man sumusunod sa aking salita, those who keep my word, yun yung tunay na umiibig sa akin. At umibig sa akin, iibigin ng Ama, iibigin ko rin siya, at kami ay mananahan sa Kanya. So, ang palatandaan ng tunay na mananampalataya, tunay na disciple, tunay na tupa ng Panginoon, yung sumusunod sa salita ng Panginoon. Maliwanag po ba? At ang tunay na sumusunod, nagsasubmit sa Panginoon, sa shepherd natin, siya yung papatnubayan ng shepherd. Siya yung aalagaan ng shepherd. Pag ang tupa ay ayaw mag-submit at tumataliwa sa sarili niyang lakad pumupunta, no? Yun yung tupa matigas ang ulo. Umpisa, papaluin ng Panginoon. Pag hindi talaga nakinig, iaalaw ng Panginoon, mangyari yung dapat mangyari. Kasi matigas ang ulo, tumataliwas. Merong ganyan tupa Kung saan nandoon yung, karamihan sunod-sunod siya, sumusunod sila sa pastor. Kung saan pumunta yung shepherd, sumusunod sila. Meron mga tupa na biglang lumilihis, pumupunta sa sarili ng daan. May nakita ko niyan sa YouTube Isang group na kawan tupa, sa isang direction lang, sama-sama. Merong isang tupa na lumihis. Ay hanga ako. Alam niyo kung sino yung katulong ng shepherd na bantay sa kawan ng napakaraming tupa? German Shepherd. Yung aso, German Shepherd. Nung makita, kasi German Shepherd, nakaubang lang dito nung makita mayroong lumabas na tupa, takbo yung German Shepherd. At tinulak ng German Shepherd, tinutulak ng kanyang ulo, yung tupa, pabalik sa kawan. At naitulak na pabalik. Sabi ko, talino nung German Shepherd. Sabi ko, kaya siguro tawag dito, Shepherd, German Shepherd.
Para tao may isip, binalik na yung tupang lumihis doon sa kawan. So tunay na tupa, laging nandoon siya sa karamihan, sa kawan, sumusunod sa pastor. Kaya kapag ang mananampalataya hindi na sumusunod sa pastor, ang pastor natin si Jesus, at tumataliwas at gusto niya mamuhay uli sa salibutan, hindi na siya tunay na tupa ng Panginoon. And ito ang danger, he might lose his salvation. Kasi ililigtas na ng Panginoon, yung tunay na tupa ng Panginoon. Sabi ni Jesus, John chapter 10, yung tunay na tupa ng Panginoon ay nasa kanyang kamay. At sino may walang makapag-aalis sa inyo sa aking kamay? Inulit niya, sino may walang makapag-aalis sa inyo sa kamay ng Ama? So 2 kamay pala nakahawak, kamay ni Jesus, kamay ng Ama. Talaga walang makapag-aalis. Pero merong free will ang bawat tupa na kung gusto niyang umalis, hindi siya pipigilan ng Diyos. Pero kung hindi mo pinipili yung sarili mong direksyon at destinasyon at nagpapasakop ka sa Panginoon, ating shepherd, hahawakan ka niya sa kanyang kamay. He will protect you. He will feed you. He will nurture. He will bless you kapag ikay nasa kanyang kamay. Kasi tunay na tupa ka ng Panginoon. Kaya yung problem sa Doctrine ng Baptist, ginagamit nila yung talata, wala sino man makapag-aalis sa inyo sa kamay ng Diyos. At tinukoy na, referring to salvation. Hindi na lang maalis sa salvation. Kahit ikaw ay magpaliwala, mag-backslide, save ka pa rin. Bakit? Kasi tinanggap mo na si Jesus eh. So forever save ka na. Hindi na matatanggal yung kaligtasan mo. Sabi ko, yun eh, habang ikay nasa kami Diyos. Paano ko ikaw lumundag palabas sa kamay ng Panginoon? Hindi lang mangyayari kasi wala nga lang makapag-alis. Wala nga makapag-alis. Hindi aalisin ka ng Diyos sa kanyang kamay dahil mahal ka ng Panginoon. Hindi rin aalisin ka ni Satanas dahil wala siyang effort, wala siyang power to remove you from the hands of God. Sino makapag-aalis sa kamay ng Diyos sa iyo? Ikaw, sarili mo. Kasi meron kang free will. May freedom to choose ka. You are free to choose your own destiny. Yan ang totoo. At maging sa Deuteronomy chapter 30 verse 90, sinabi doon na, saksi ko, sabi ng Diyos, saksi ko ang langit at lupa. Naglagay ako, dito sa mundo, naglagay ako ng blessing and curse, life and death. Choose life. Nagbigay ng tip ang Panginoon, piliin mong buhay. So that you and your generation, your descendants may live forever. Choose life. Tayong pinapapili ng Panginoon. So meron nasa atin decision if we will continue to follow our shepherd or not. If we will follow Jesus or we will follow the devil. Ganyan nangyari kay Adam and Eve eh. Pinili ni Adam and Eve to follow the devil. Hindi sila pinigilan ng Diyos. Bakit? Ang tao na nilikha ng Diyos, binigyan niya ng karapatang pumili. Kaya ang tao pupunta sa hell, hindi dahil sa hindi siya napili ng Diyos, sa kaligtasan, hindi. Pupunta siya sa hell kasi hindi niya pinili ang Diyos. Ang tao pupunta sa hell kasi hindi niya pinili ang tagapagligtas. Ang tao pupunta sa hell kasi pinili niya sa bibig si Jesus as si Lord God the Savior, pero yung kanyang buhay, ine-express niya na taliwas sa kanyang sinabi. Ang kanyang buhay ay nasa buhay sa kasalanan, pero sinasabi niya, ako'y Kristiyano. You will go to hell. At yun ang palatandaan na mga hindi nagbunga. Umaattend sa church, Bible study, nananalangin, dinedeclare Jesus is my Lord, pero ang buhay niyan, enjoy na bumuhay sa kasalanan. At yun ang tinatawag na hindi nakitaan ng bunga. At kapag hindi nakitaan ng bunga, he might lose his salvation. Ang sanga na hindi nagbubunga, sabi ni Jesus, pinuputol, tinatapos sa apoy. Sabi ng mga Baptist, yan, alam mo yan, pag pinutol, hindi nagbunga, itatapos sa apoy. Apoy ng pagsubok. Sabi ko, apoy ng pagsubok. Pagka ba pagsubok, pwede pang bumalik? Pwede, kasi sinubok lang. Yung bang sanga na itinapon sa apoy, pwede ma-restore pag nasunog na. Hindi siya makin. Apoy yung pagtatapunan, sasabihin mo, ma-restore. Dahil pagsubok yung apoy. Sa James, tinukoy ang apoy, ang pagsubok parang apoy. Pero sinabi ni Jesus, ibang konteksto yan. Ang hindi nagbubunga will be thrown into the lake of fire. And that fire is the lake of fire.
Kasi once na tinapos sa apoy, nasunog yung sanga, hindi mo may babalik yan. Kung iya'y pagsubok, di dapat, paglabas sa apoy, sanga pa rin. Abo na yan. So, yan ang palpak ng mga paniniwala, theology, na naggaling sa cessationism. Okay. Now, speaking of the blessings ng mga tupa, ito yun. Kapag si Jesus ang iyong Panginoon, siya yung iyong Savior, siya ang iyong Savior, siya ang iyong Diyos, siya ang iyong magiging shepherd. At ang palatandaan na siya ang iyong shepherd, nagsasubmit ka, nag-humble ka, sumusunod ka. Kung saang direksyon, kung anong gusto ng shepherd, doon ka magpo-flow. Yan ang palatandaan na tunay na tupa ng Panginoon. Kaya sabi ni Jesus sa araw na yon, marami magsasabi, Panginoon, Panginoon. Professing sila. Professing Christian. Panginoon, Panginoon, di po ba kami nagpalay sa mga demonyo sa iyong pangalan? Gumawa kami ng mga himala. Nagpagaling ng mga may sakit in your name. Kung magkagayo, sasabihin ko sa kanila, magsilayas kayo, mga mapagawa ng katampalasanan. I never knew you. Bakit sila'y tinakwil ng Panginoon at sinabi, hindi ko kayo nakikilala? Sapagkat hindi sila nabubuhay gumaganap sa kalooban ng Diyos. Kaya declare ng Panginoon, I never knew you. Tandaan niyo yung sinabi ni Jesus sa John 10:27, my sheep hear my voice, and I know them. Kilala ko sila. Hindi sila tinakwa, kilala ko sila. Because they follow me. And they follow me. Kilala sila ni Jesus because they follow the shepherd. Ito mga tao ito, professing Christian, Lord, Lord, di ba kami nagpalaya sa mga demonyo? Ginamit lang pala nilang gifts ng Panginoon. Pero nabubuhay sila sa carnality, nabubuhay sila sa world, hindi sila nabubuhay sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakilala. I never knew you. Bakit? Sa simula't simula, sa simula't simula, hindi sila nag-submit, nagpasakop, sumunod sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, I never knew you. Hindi ko kayo nakilala. Depart from me. Kayo mapaggawa ng katampalasanan. Tinakwil ng Panginoon. Nawala yung salvation. I believe yung mga yun ay nananampalataya kay Jesus, pero hindi lahat na nananampalataya na sinasabing nananampalataya ay pupunta sa langit. Maraming pupunta sa hell. At marami na nag-testify, there are many, many Christians in hell. May mga pastor pa, may mga evangelist pa. Why? Kasi after believing and receiving the Savior, namuhay uli sila back sa dati nilang buhay kasalanan. Kaya nung sila namatay, they ended their life in hell. Yun masaklap. Kaya, ang tupa ng Panginoon, number one, ang palatandaan ng tupa, katangian ng tupa, ang tupa larawan ng humility, humble. Ang tupa, sabi, ang tupa sa lahat ng mga hayop, ito yung nilikha ng Diyos na, ayoko naman sabihin mga tanga, hindi naman tayo tanga, no? Na hindi mabubuhay ng walang shepherd. Kailangan sila ay merong shepherd. Kung hindi, alinman, mahulog sila sa bangin o lapain na mabangis na hayop. Hindi sila tatagal. Kailangan may shepherd sila who will protect them, who will feed them. Aalagaan sila. Yan ang hayop na kailangan ng nag-aalaga. Mga tupa. Ang pusa, ang aso, ang mga ibon, pabayaan mo, mabubuhay yan pero ang tupa, hindi. Prone sila sa mga wild beasts, sa mga wild animals. Kaya they need a shepherd. Sino yung tunay na tupa? Again, may katangian na humble. Tunay na tupa may katangian na submissive. Tunay na tupa may katangian na obedient. Yan ang katangian ng tunay na tupa. Humble, submissive, obedient. Tandaan po niyo yan. Nagsasubmit sa shepherd, sa Panginoon Jesus, nagpapakababa sa kamay ng Diyos, at sumusunod sa utos ng Panginoon.
Kapag ikaw ay tunay na sheep ng Panginoon, hindi maaaring hindi ka i-bless ng Panginoon. At narito, isa-isahin natin bless. Ipapaspasan ko na lang po, hindi ko na ma-explain masyado kasi kulang sa time. Number 1 blessing. The Lord is my shepherd. Sino yung Lord ngayon? No doubt, si Jesus. The Lord is my shepherd. Okay, so kung meron kang shepherd, meron kang tagapagligtas, may mag-aalaga sa iyo, may magbe-bless sa iyo, may magpapakain sa iyo, merong sasama sa iyo sa panahon ng problema, sa panahon ng labanan, may kasama ka. At merong kikipaglaban para sa iyo sa panahon ng labanan. Sino yun? Ang shepherd mo na nagmamalasakit, nagmamahal sa iyo. Yan ang advantage sa mga taong merong shepherd. Okay, number 1 blessing, I shall not want or I shall not lack. Sa ibang translation, I shall not lack. Ibig sabihin, hindi ako magkukulang. Kapag si Jesus ang naging shepherd mo, you are humble, obedient, submissive sa Kanya, the Lord Jesus, our shepherd, will never forsake us. Hindi tayo iiwan. Sa panahon ng pangangailangan, titiyakin ng Diyos na ipoprovide niya ang ating needs. Titiyakin ng Diyos na hindi niya tayo papagkukulangan. Pastor, bakit wala kaming makain ngayon, wala kaming pera? Tingnan mo, may times ang mga Kristiyano ihalo ng Diyos bilang mga tupa ng Panginoon to test their faith kung sila ay tunay na tupa o tunay na kambing. Itetest ang pananampalataya kung sila ay tunay na patuloy na maglilingkod, magpapakababa, magsasubmit at susunod sa shepherd despite na may mga problems in their lives, despite na may pandemic, despite na merong mga usapin sa buhay at kawalan, titingnan ng Panginoon kung sila'y patuloy na maglilingkod. Iaalaw ng Diyos yung mga pagsubok na yan. Binanggit na yan sa Deuteronomy chapter 8 verse 2 na sabi ng Panginoon sa mga Israelites, inayaan ko kayo sa wilderness to test you, to test your faith. Kung kayo ay mag-humble, no? Pinakain ko kayo sa wilderness. Tinestingan yung pananampalataya kung kayo, to humble you, to test your faith, para subukin kung kayo susunod. Deuteronomy chapter 8 verse 2, at inulit ka sa verse 16, to test your faith, to humble you, and to do you good in the end. Yung pinakamaganda, to do you good in the end. Meaning, despite na mga tests and trials na iaalaw ng Diyos to test you sa wilderness experience, ang ending ng buhay mo ay to do you good in the end. In the end. Ang ending ng buhay mo magiging maganda kasi i-bless ng Diyos ang ending ng iyong buhay. Not only you, but your generation will be blessed because of your faith. Pero dadaan tayo sa pagsubok. Kagaya ng pandemic na ito, pagsubok ito sa atin eh. Minsan kung wala tayong makain, walang pera, walang pamasahe, okay lang yun. God is testing our faith. No? Kung tayo patuloy na magtitiwala sa pangako na I am the Lord who will provide your needs. Titingnan ng Panginoon kung paniniwalaan pa rin natin, sinabi niya na, the Lord is my shepherd and I shall not lack. I shall not lack for any good things. Titingnan Diyos. If we will move in the opposite spirit, meaning, yung na-experience mo ngayon, taliwas sa pangako ng Diyos, pero titingnan ng Diyos, kung ikaw'y mabubuhay pa rin, doon sa kanyang pangako, you will still trust Him, you will still love Him, you will still serve Him faithfully. Titingnan niya ng Diyos. Actually, alam ng Diyos ang faith natin, alam ng Diyos ang ending natin, pero gusto ng Diyos ipakita mismo sa atin kung nasaan ang level ng ating faith and trust and faithfulness. Gusto ipakita sa atin ng Diyos. Alam ng Diyos kung sinong may malaking pananampalataya. Pero yung test na yon, actually, para sa atin din. No? Para sa atin, para ipakita sa atin if we really trust God, if we really follow His command, if we really submit ourselves sa Kanya kamay. Para sa atin din yon. Yeah, sabi ng Panginoon, sabi sa Psalm 23, ang first blessing, I shall not lack. Pinagawa natin, I shall not lack for any good things. Hindi tayo pagkukulangan ng Diyos sa mabubuting bagay. Hindi sinabing ibibigay ng Diyos lahat ng luho.
lahat ng luho ng ating katawan, lahat ng luho ng ating gustuhin, kahit walang kwenta, ibibigyan pa rin. Hindi yun ang sabi. Hindi tayo pagkukulangin ng Diyos sa lahat ng ating pangangailangan. At kung ngayon, nakaka-experience pagkukulang, ngayon lang yun. Maghintay-hintay ka. You will experience the fullness of God's blessing. Basta lagi ka lang magtiwala, ma-experience mo, iaakit ka ng Diyos sa mataas na level ng pamumuhay. At ang ending ng buhay mo, magiging blessing sa iyo. At hindi na sa iyo, sa iyong buong generation. Totoo yan. So kung nakakaranas tayo ngayon, walang makain, walang pamasahe, walang pera, walang material things, walang bahay, okay lang yun. Just continue to serve our Shepherd, our Lord Jesus Christ, faithfully. At darating ang time, makikita nyo ang himala ng pagpapala ng Diyos. Ang gusto lang kasi ng Panginoon makita sa atin, if we really serving Him, dahil mahal natin siya, or are we serving Him kasi meron tayong gustong makuha sa Kanya? Kayo, tanongin yung sarili nyo. Bakit kayo naglilingkod sa Panginoon? Ba't kayo naging Kristiyano? Ba't kayo naging manpalter? To bless your life? To receive blessings from God? To receive financial blessing? Dahil narinig mo, yung isa nangangaral ng prosperity, maglingkod ka sa Panginoon, payayamanin ka ng Diyos. May nangangaral na ganyan eh. Maling preaching ng prosperity. Actual prosperity, hindi pagyaman kundi God's provision. God will provide your need. And time will come, pag napagkatiwalaan ka ng Diyos sa kakaunti, ay pakikita ng Diyos, mag-o-overflow ka. Pag napagkatiwalaan ka. Part yun ng prosperity. Sa number one blessing, I will not lack for any good things. Kaya, kung merong mga kawalan sa panahon ngayon, move in the opposite spirit. I-declare mo, the Lord is my shepherd and I shall not lack for any good things. I shall not lack for any blessing from the Lord. I shall not lack for money. I shall not lack for any material things. I shall not lack. Hindi ako magkukulang. Why? Because Jesus is my shepherd. Sasabihin ng demonyo, tingnan mo nga yung wallet mo, may pamasahe nga, wala ka eh. Move in the opposite spirit. I shall not lack. God is good. God will provide all my needs. Move in the opposite spirit. Isa sa taktika paraan ng Diyos to live in victorious life is to move in the opposite spirit. Kasi ang ginagawa ng Diablo, laging kinokontra na ang salita ng Diyos, gagawa siya ng circumstances o sitwasyon na palalabasin niya na sila ang pangako ng Diyos. Huwag ka sasakay doon. We live by faith and not by sight. Huwag ka titingin sa sitwasyon. Live by faith. When we live by faith, we will walk by faith. Kahit may mga hindi maganda sa sitwasyon, you will still believe the promises of God. Yun yun. Laging sisirain ng Diablo ang salita ng Diyos. Tandaan niya. Laging magtatanim siya ng doubt sa pag-ibig ng Diyos sa inyo. Ganyan ginawa niya sa Garden of Eden kay Adam and Eve. Sabi ni Satan kay Eve, totoo ba na pinagbawalan kayo ng Diyos na kumain ng anumang bunga sa gitna ng halamanan, sa lahat ng punong kahoy? Pinalalabas niya, selfish ang Diyos. Madamot, totoo ba na pinagbawalan kayo ng Diyos na kumain sa anumang bunga sa pangapunong kahoy sa gitna ng halamanan? Sumagot naman si Eva, hindi naman ganon. Ang sabi, pwede kami kumain ng lahat ng bunga, maliban sa isang punong kahoy na ito, na ang bunga, wag daw namin kakainin, ni hihipuin. Walang sinabi ang Diyos na bawal hipuin. Ang sabi, wag kakainin. Ni hihipuin, kasi baka daw kami mamatay. Merong baka. Hindi sure si Eve sa pangako ng Diyos, kasi nirelila sa kanya ni Adam. Kay Adam, binili yung command. Hindi niya alam ang memory verse niya. Sabi niya, wag daw namin kakain, ni hihipuin. May dagdag na. Baka kami mamatay. Hindi pa sure. Eh sabi ng Panginoon, wag niyo kakain niya. Surely, you will die. Eh sa kanya, merong baka. Dinagdagan pa ang memory verse niya. Wag daw hihipuin. So once na makita ni Satanas, hindi natin kabisado ang pangako ng Diyos, doon siya makakapasok. He will attack our faith.
Tataniman kayo ng doubt, unbelief, sa pag-ibig, sa pangako ng Diyos. Huwag kayong madidistract. We live by faith, not by sight. Ano yung pandemic niya? I live by faith. I cannot be moved by what I see. I cannot be moved by what I feel. I cannot be moved by any anumang pandemic na yan. I can only be moved by faith in the Word of God. Yun ang dapat ating declare this 2021. I shall not lack. Ano pa? I shall not want. I shall not lack for any good things. Verse 2. He makes me lie down in green pastures. Ano ibig sabihin? He makes me lie down in green pastures. Verse 2. Meaning, green pastures means rest. Kapahingahan. No? Pag ikay pahinga, relax ka, nag-enjoy ka, nasa comfort zone ka. May mga times na dadalhin tayo ng Diyos from the combat zone, ililipat tayo sa comfort zone. Sa green pastures, you will experience rest, you will experience prosperity, you will experience success, you will experience victory. Nasa green pastures ka, at ang mga tupa nasa green pastures, hindi siya kukulangin. Ang dami ng pagkain. May mga time na dadalhin tayo ng Diyos sa kasaganan. May mga time din naman na itetest ang ating faith na biglang mawawala. May mga bagay na aalisin sa atin ng Diyos. May mga bagay na pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos, na aalisin ng Diyos. Huwag kang magtatampo sa Diyos. Pag may inalis sa'yo, that's for your own good. God is still testing your faith. Amen. Pag may inalis ang Diyos, kapatid, may ibabalik ang Diyos. Ang kingdom of God, may tinatawag na the law of restoration. Na kapag something na nawala o kinuha ng diablo sa'yo, God will take back what the devil has stolen from you. And under the law of restoration, kapag may binalik ang Diyos, God will see to it na yung ibabalik na hindi na gaya ng dati. It will be better than the former. Yung nawala sa'yo, good. Ipapalit ng Diyos better. And time will come, pag ikay marunong magpasalamat doon sa better, kapalit ng good, natuwa ka sa malit na bagay, binalik ng Diyos. Thank you, Lord. At ikay mapagpasalamat, mapagpuri. Kinilala mo yung kabutihan ng Diyos. Makikita mo, maghintay-hintay ka. Yung better, papalitan ng Diyos ng best. From good to better to best. And the best is yet to come. Amen. Sa panahon ng pandemic, God can bless us during this times of pandemic. Yes, totoo yan. Totoo yung sinabi ni, nung napakinggan ko si Jerry Isabel, sabi niya, God can bless us even during the times na naghihirap ang buong mundo. God can bless you. Hiwalay siya sa libutan. Nakita ko totoo. Sabi ko, totoo ito pinilis ni Jerry Isabel. We can experience the blessings of God during the times of pandemic. Naalala ko yung bigay sa akin ng kapatid, isang pamilya. Apple iPad na sinira na napakatalino, magaling na technician dyan sa mall. I think hindi sira yun. Baka sabi doon sa YouTube, susungkitin mo lang yung dumi yung saksakan. Ay, gumano eh. Susungkitin mo lang ng toothpick, minsan puro alikabok, gagana yung mag-charge. 3 technician. Sinisingilan ako ng yung isa 2.5, yung isa 1.5. Isa. Sabi ko, wala ba mo? Tinuro ako. Doon ako kay Bossing. Doon kami kumuha ng materialis. Baka bigay siya mas mabaho. Pinaiwan sa ako naman, mapagtiwala sa tao. Iniwan ko. Pagbalik, shutdown na ho. Ayaw na ho umandar. Naku, ngali-ngali ko, ipukpuk sa ulo yung hindi na ho gagana yan. Kasi, paano kung sabihin, palitan yung pyesa na sinasabi ko, 50-50 pa rin ho. Ay, magbabayad ako ng 3,000 sa pyesa. Hindi pala sure. Ganun na nga po. Kung gusto nyo, ibenta nyo na lang sa akin. Ayun, napakagaling mo. Munti ko na karatihin eh. In-exercise ko, patience.
love Him. Lord, I love Him. Lahat ng kata ng karate, lumalabas sa isip ko eh. Upakan ko kaya ng flying kick ito, basagin ko kaya kung ano nung pumapasa sa isip. At naging victorious ako. Alam niyo kung bakit? Test of faith, test of patience. Umalis ako. And I move in the opposite spirit. Ganun ba? Sabi ko, kahit takpan mo, ibalik mo sa dati, pakilinis lang yung salamin, puro fingerprints mo. Hindi nilinis. Kinuha ko yun, no? I move in the opposite spirit. Wala doon yung gumawa, nagtago na. Nandun yung boy. Brad, pakibigay mo itong pangmerienda ng boss mo. Binigyan ko pa ng pamerienda. Sinira na. Niloko na yung, I move in the opposite spirit. I move in the love of God. At gusto kong maghigante, pero sabi ng Holy Spirit, test of patience, test of faith. Eh Lord, mahal na mahal ko yung iPad niya, binigay ng isang pamilya sa church. Pinapahalagahan ko yan. Lagi ko yung katabi. Kulang na nga, kausapin ko yun. Alam mo, kumain ka na ba? Ayokong gawin eh. Eh sinira. Sabi ng Panginoon, ibabalik ko ang ninakaw ni Satanas. Ano, after ilang weeks na naghihimot ako ng damdamin ko, kinokontra ko, I'm still moving in the opposite spirit. After ilang months, may nag-message sa akin, isa sa mga listener natin sa ating Bible study. Pastor, anong kailangan nyo pa na gadget dyan? Sabi ko, kasi sabi niyo, hindi mabasa yung mga pangalan ng alin. Meron ako ditong Apple Mac. Papadala ko sa'yo, Apple Mac, Brother Oget. Sabi ko, kahit pala hindi ako bigyan ng test ng laptop yung magbibigay. Eh, hindi na ako, wag na kapatid. Eh, ano pong gusto nyo? Sige, sabihin nyo. Actually, ito totoo. I need a laptop. I need an iPad. Ito istorya. Sinira nung technician. No problem. Yung iPad mini, ang na-imagine ko, Lord, kailan ako ibibless mo ng malaking iPad? 10 inches o ano. Hindi ko sinasabi. Padadala ko sa inyo. Dumating, excited ako. Nasa box pa, Brother Oget. Yung nasa imagination ko, at isa sa pinakamabilis na iPad at sellable na iPad, yun ang pinadala. Mataas na uri. At I think 165, ano ba yun? 165 gigabytes. Praise God. God will take back what the devil has stolen from us. So God is good. Even during the times of pandemic, God wants to bless us. Kaya lang, dadaan talaga tayo sa pagsubok. God will test our faith. Amen. I shall not lack for any good things. Paspasayan natin, wala tayong oras. Isa-isahin ko na lang po sa inyo. Green pastures means rest, prosperity, no? And verse 2, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. No? He leads me beside still waters. Kung mo yung salitang leads. God will guide us. God will lead us. Saan? Sa still waters, doon sa ilog na maganda ang tubig, malinis. No? Meaning, doon ka dadalhin ng Panginoon, ililid sa mabubuting bagay, sa mabuting lugar na hindi ka mapapahamak. Hindi ka papahamak ng Diyos. He restores my soul, verse 3. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Sabi dito, He restores my soul. Pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Meaning, He will heal, He will restore my soul. Ibig sabihin, nagkaroon ng problem yung soul.
Nagkaroon problem. Pag tayo ay nagkakaroon problem, ang affected yung soul natin. Una-una, affected yung soul natin. Ano yun? Soul is composed of mind, will, and emotion. Nagkakaroon tayo ng emotional problem, isip ka ng isip, ano nangyayari? No? Nag-iisip ka, nagdadamdam ka, nasasaktan ka, na-hurt ka. Yun ay bahagi ng soul. Yung mga senses ay bahagi ng soul. At kapag hindi ka nag-ingat, magiging sakit yon, emotional wound. Hanggang sa tumanda ka, emotional wound. Pero kung si Jesus ang iyong Lord Shepherd, pinagkatiwala mo sa Kanya ang problema, God will heal your wounds. God will heal your emotional wound. He will restore your soul. Yan ang ibig sabihin. Kagaya no, sinira niya yung mahalagang bagay sa akin. Kung ako yung nagmukmok at dinamdam ko at puro paghihigante nasa isip ko, wala mangyayari. Pero dahil I move in the opposite spirit, I move in the love of God, binigyan ko pa nga ng pamilyante, yung sumira ng iPad ko. Para makamove ako in the opposite spirit to destroy the plans of the devil. Ano nangyari? Victorious ako. God takes back what the devil has stolen from us. Sabi dito, siguro lalakdown na tayo. He leads me in the paths of righteousness. Kaya makikita nyo kung leading ng Holy Spirit, leading ng Panginoon, hindi alin. Halimbawa, merong, maganda itong business deal na ito. Okay ito. Sagutin mo na ito, makipag-partner ka na dito sa business ito. Nililid tayo ng Panginoon sa blessing. Ano ba yung business na yun? Magtatayo daw ng beer house. Sabi dito, He will lead us into the paths of righteousness. Paths of sinners yan. Paths of hell. Hindi yan sa Panginoon. Pagkataliwas sa salita ng Diyos, ang mga gagawin o ang business deal o ang ano man paplanuin outside sa salita ng Diyos, kumokontradict sa salita ng Diyos, huwag mong papatusin yan. Kahit paano laking blessing yan. Huwag mong papatusin. Huwag mong pagpapalit ang iyong pananampalataya sa kakarampot na blessing na yan. Dahil ang naghihintay sa atin ay hindi mo mabibilang na pagpapala in the future. All the riches and wealth of God's kingdom belongs to us. Huwag mong pagpapalit ang kapiranggot na time, kapiranggot na pagpapala sa eternity. Eto, subukan lang. Subukan lang. Halimbawa, merong napakayaman, milyonaryo, nagsabi sa'yo, alam mo, born again ka pala, ganito na lang. Bibigyan kita ng 50 million. Huwag ka na lang munang aaten sa born again church for 1 month. Ilan yung 1 month? 4 weeks. Pag hindi ako matin ng 4 weeks, meron akong 50 million from that millionaire. Pili kayo. Makikinig ka ba sa boses niya o sa boses ng shepherd? Na huwag pabayaan ang pagtitipon. Ngayon sa panahon ngayon kahit walang 50 million may pagpapalit natin yung time sa Panginoon, di ba? Eto, may offer 50 million. Sa totoo lang, alin ang papatusin nyo? Papatusin nyo ba yun? 4 weeks ka lang, hindi aaten sa church to worship your God. 4 weeks lang. Ang katapat nga, 50 million. Instant millionaire ka. Sino sa inyo ang papatusin nyo? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang kahit walang 50 million, aaten ng 4 weeks? Sino sa inyo ang ipagpapalit ang 50 million doon sa presence ng Diyos? Kukunti. Ulitin natin. Sino sa inyo ang hindi aalis sa presence ng Diyos, ipagpapalit sa 50 million? Amen.
Yes. Ganun yun. Minsan susubukin tayo. Yung honesty natin, honesty or truth. O, honesty or lies. Subukin tayo dyan. Maging sa ministry. Maging mga pastor, marami bumagsak dyan. Honesty or lies of the devil or lies of the world. So yun yung path of righteousness. Kapag ka hindi patungkol sa righteousness of God, huwag mong papatusin yan. Mapapahama ka. Ano ba sabi rito? He lives in the paths of righteousness for His name's sake, alang-alang sa pangalang Panginoon, huwag mo ipagpapalit ang kabutihan at katuwiran ng Panginoon. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Alam niyo kung ano yung valley? Yun yung bundok sa both side. Pababa, yun yung valley, yung ibaba. May time sa ating spiritual life na para tayo nasa tugatog ng tagumpay, nasa taluktok ng bundok, victorious, successful, prosperous, all is well, nasa comfort zone ka. Then suddenly, biglang inislide ka ng Panginoon. Now you're in the valley. Nasa ibaba ka. Yung valley na yon ay representasyon ng madilim na nangyayari sa buhay mo, sa paligid mo, panahon ng kawalan, panahon ng pagsubok, panahon na gusto mong questionin ang kabutihan ng Diyos, panahon na nag-iisa ka, panahon madilim, at parang naglalakad ka sa madilim na lilim ng lugar na yon, sa ibaba. Mababa spiritual life mo. Mababa ang level ng faith. At nag-isip ka, why Lord? Why? Magpapatuloy ka ba nasa valley? Pag dumating tayo, sumagad tayo doon sa ganung pagsubok, na natatempt tayo, questionin ang kabutihan ng Diyos, move in the opposite spirit, at sabihin natin kung ano sinabi rito, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. God, you are with me. Hindi ako matatakot kahit sa mga pagsubok na ito. Your rod and your staff, they comfort me. Pakipost nga yung rod and your staff. Pakipost nga. Nandiyan ba? Ano ang difference ng rod and staff? Ito lang yung weapon na meron ng shepherd. Kapag dumating ang panahon na merong wolves o wild beast na lalapa sa tupa, pagtatagol niya, gagamitin niya yung dalawang tungkod. May dalawang tungkod siya, ang shepherd. Isa ay rod, isa ay staff. Meron magkaibang gamit yan. Nandiyan ba? Yan. So, yung rod, yung mahaba, maikli lang yun. Pamukpok. Relatively short, heavy, club-like device. Maikli lang. Ano? Yan yung hawak-hawak ng shepherd. Pantungkod niya. Pag mayroong leon, panlaban niya. Ginagamit ni David yan. Yung staff, yung mahaba. No? Na mayroong hook, yung naka-curve yung kahoy. Pumipili sila ng kahoy na mayroong curve pang-hook. Yun ang staff. Longer and thinner with a hook or crook at one end. Para saan yung hook na yon? Paglalabas yung tupa sa kawan, oy, halika. Kinakalawit yung tupa. Halika rito, o ikaw dito. Pang-guide ng mga tupa sa direksyon. Pag-aalis, oy, dito ka. Pag nahulog sa bangin, pangkalawit sa bangin. Halika. Ano yung rod and staff that belongs to our shepherd? The rod and the staff, boss, is the Word of God. The Word of God. And every time na gamitin natin ang Word of God, kasama, hindi kasama ang Holy Spirit. The Holy Spirit will anoint His Word. At yung Word na yon, mayroong power sapagkat anointed by the Holy Spirit. Yung rod and staff, kung bakit yan Word of God, yan ang pang-guide sa atin ng ating shepherd. Si Jesus, ginaguide tayo, ginagamit ang banal na Espiritu to talk to us, to lead us sa pamagitan ng kanyang staff. And that staff, yung may hook na yun, pag tayo ay lilihis,
nagpapaalala ang Holy Spirit, gagamitin ng Holy Spirit ang salita ng Diyos. Laging trabaho ng Holy Spirit, ipaalala ang salita ng Diyos. Kaya sabi ng Panginoon, pagdating ng Holy Spirit, sasabihin niya, yung mga papaalala niya, yung mga sinabi ko sa inyo. No? Sinabi yan ni Jesus. Then, ang sabi sa, tingnan natin to, kung bakit Word of God yung staff and rod. Sabi dito, your rod and your staff, they comfort me. Tingnan natin ang 1 Thessalonians chapter 4, verse 18. Tingnan natin ito. No? Okay, ito sabi, therefore, comfort one another with these words. Ano yung words na yun? It's the Word of God. Ang context niyan, binaybay sinabi, yung pagbalik ng Panginoon, yung rapture of the church. Yun ay salita ng Diyos. At sabi ni Paul, therefore, comfort one another with these words. Anong words yun? The Word of God. So, magbibigay ng comfort sa atin, every time na kailangan natin comfort, God, the Holy Spirit, will use His words to comfort us. Amen. He will use His words to comfort us. Kaya sabi dito, di ba yun ang sabi sa verse 4, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. Anong trabaho ng rod? Panghataw, panglaban sa mga wild animals, wild beasts. Yung rod, pamukpok, weapon. Ano ang Word of God? Weapon natin. Club, pamukpok. Hindi lang pamukpok. Yung pamukpok, yung rod niyan, nako-convert yan into sword. Nako-convert into sword. Kaya sabi sa Hebrews 4:12, the Word of God is sharper than any two-edged sword. The Word of God is alive, powerful, sharper than any two-edged sword. Kinumpare ang Word of God sa sword of the Spirit. Ganun din sinabi sa Ephesians chapter 6, I think verse 17, that we have the shield of faith and the sword of the Spirit. So yung rod na yan, nako-convert yan into sword. Nagiging espada. Parang si Panday, yung kanyang daga, yung maliit niyang knife, in times of need, nako-convert into sword, biglang humahaba. Kita nyo? Si Panday, kilala niyo si Panday? Kilala niyo ba? Pakito. Pakito. Tinatawag kita, Pakito. Ayaw kang tumingin dito, Pakito. Malapit ka ng ikasal, Pakito. Naintindihan po ba natin? Lahat naniniwala sa akin, magsabing amen. Kasama natin ang Panginoon. His rod and His staff, they comfort us. That is the Word of God. Ginagamit ng Holy Spirit. Ano ba sabi dito? Ang dami pa, paspasan natin. Dami-dami nito eh. Sobrang yaman ng salita ng Diyos. Ito, punta tayo sa verse 11. Dami natin nilalakdawan. Verse 11. Sa blessing number 11. Okay, verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Kahit nandyan si Satanas, nandyan ang pandemic, maglalatag ang Diyos, maghahanda siya ng mesa. Anong mesa yan? Puno ng pagkain, puno ng pangangailangan, puno na ikay masisiyahan, puno na ikay mapupuno. Yung table na yan ay representasyon ng blessings of the Lord. Na ibig sabihin, in the face or in the presence of the devil, pakikita ng Diyos, sapagkat ang pandemic, sa diablo yan, pakikita ng Diyos na hindi magkukulang ang Diyos sa pagpapala sa iyo. He will prepare a table before you in the presence of the devil. At habang ikaw ay nag-i-enjoy sa binibigay ng Panginoon, dahil ikaw ay naglilingkod sa Panginoon ng tapat, God will bless your life.
He will satisfy your life. He will satisfy you with long life. He will satisfy you with those blessings na dinidesire mo. Basta unahin mo lang ang Panginoon. And in the presence of the enemies, the presence of the devil, pakikita ng Diyos, sige anak, kumain ka lang dyan sa table, and I will fight your enemy. Ang Diyos ang makikipagbaka. Yan yung sinabi ng Panginoon, the battle is of the Lord, and victory is yours. Hindi na ikaw lalaban. Ang Panginoon ang lalaban. Si Jesus, our shepherd, ang lalaban sa mga wild beasts. Ang ating shepherd, ang papatay sa mga kalaban natin. Amen. The Lord will paralyze the devil and all those demonic hosts. At sa harapan ng blessing ng Panginoon, ipakikita ng Diyos na siya'y tapat na Panginoon sa mga tapat na naglilingkod sa Kanya. Amen. Okay, at lakda ulit tayo. At sa pangwakas, sabi dito, my cup runs over. Dito, you prepare table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup runs over. Ang mga tupa, gagawin ng shepherd, isa-isa. Papapasukin sa kanya. Padadaan sa kanita. Kukunin niya ang bawat tupa, isa-isa. At madalas, kilala ng shepherd, isa-isang tupa, magkakamukha, pero ikaw, Cardo, ikaw, Pedro, ikaw, kilala niya ang bawat isa. Paano kayo nalaman magkakamukha? At ina-anoint ng shepherd yung ulo ng tupa. Bakit? Para lumayo ang mga bugs, lumayo yung mga kuto, mga insekto, at wag manahan doon sa mga tupa. Nilalangisan ng shepherd. At maglalayuan yung mga bugs. At ang mga bugs niya, mga insekto yan, nire-represent niya mga demon spirit that when God anoints you, with the power of God's anointing, ang mga demons will flee. Walang makakalapit sa atin. Amen. Pero pag kulang ka sa anointing, kukutuhin ka. Pamamahayan ka ng mga bugs pag wala ng langis. At sa pamagitan ng langis, dudulas yung mga insekto at ayaw nilang amoy ng langis. Kaya be sure that you are always anointed by God. Ang anointing, lagi yung inihiling sa Panginoon. Every day, we must be anointed every day with God's fresh anointing. No? Anointed lahat tayo, no doubt, lahat tayo na kay Kristo anointed. Pero nagbibigay ang Diyos ng extra anointing for our daily living, for our daily walk. Sa pananampalataya, merong extra anointing power na binibigyan Diyos para magawa natin pinagagawa ng Diyos. At mahalaga yun. At ang anointing na yun, pag nakita ng mga demonyo, hindi sila makakalapit. He cannot touch your lives. They cannot touch your lives. They cannot put sickness and disease sa iyo kapag ikaw ay fully anointed. At sabi dito, my cup runs over. You can overflow in the anointing of God. You can overflow in the blessings of God. Whether it is spiritual blessings or material blessing or physical healing, blessing, all kinds of blessing, kaya ng Diyos na i-overflow sa iyong buhay ang blessing na yun. If you can believe, all things can become possible. Kayo ba'y naniniwala that pwede mag-overflow ang blessing ng Panginoon sa inyo? Yung nag-amen, makakaranas nga. Yung gustong humabol, again, yung gustong humabol, naniniwala ba kayo na kayang i-overflow ng Diyos ang blessing sa inyong buhay? Yung nag-amen, mararanasan yan. Amen. Sigurado yan. Sabi mo sa iyong katabi, sigurado yan. I am blessed to be a blessing. Sigurado yan. Okay, yun ang purpose ng anointing, para tayo protektahan ng Panginoon at para gamitin natin to destroy the works of the devil. At ang pinakahuli, sabi dito, my cup runs over, and surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Hindi mo kailangang hanapin ang blessing ng Panginoon. Hindi mo kailangang paghirapan ang blessing ng Panginoon. Sa manggagaling ang blessing ng Panginoon? In God's goodness and mercy. Pag naawa sa iyo ang Diyos, kahit di ka karapat-dapat, pag naawa sa iyo ang Diyos, i-release niya ang blessing. Yun ang mercy ng Panginoon.
Pag nakita ng Diyos, you are faithfully serving Him, yung goodness of the Lord, mararanasan mo. Seek the blesser, not the blessing. Love God, not money or material things. Serve Jesus, hindi yung sarili natin o yung sino mang idol natin. Serve only one God. Hindi ang material things, hindi ang money, hindi yung personal ambition natin. Put God first in your life. Maging priority lagi ang Panginoon. At kung magkagayon, ang faith mo nandun sa blesser, sa shepherd, hindi sa blessing. Ang desire mo to love and to serve God, hindi yung mga bagay na material things or money, hindi yun. Hindi yun ang priority mo. Pag nakita ng shepherd na ang priority mo ay siya at siya yung number one sa iyo, kusang susunod sa iyo ang goodness and mercy of the Lord, hindi mo hanapin ang blessing. Kahit saan ka magpunta, ang blessing ang hahanap sa iyo. Kaya ikaw ay nasa Pilipinas, nasa Africa, nasa Amerika, saan ka man magpunta, hahanapin ka, wanted ka, hahanapin ka ng goodness and mercy of the Lord to bless your lives. At lahat ng tao, pag ikaw fully blessed by God, anointed, fully blessed by God, because you're serving God faithfully, lahat ng didikit sa'yo na anointed by God will also be blessed by God. Nakakahawa yung impartation ng blessing. Totoo yan, nasa Bible yan. Pag sumama ka, naniwala ka, sumama ka sa isang taong curse, living under the curse, you will also experience curses. Pag sumama ka sa taong blessed by God, you will experience the same blessing na biness sa kanya ng Diyos. Tingnan niyo si Lot. Si Lot ba matuwid? Si Lot ba sinabi sa Bible na faithful? Wala. Si Lot, sinama lang ni Abraham ng uncle niya. Pero nangyari kay Lot, kung ano yung blessing kay Abraham, yun din ang blessing sa kanya. Dumami yung hayupan nila, yung mga possessions nila, dumami. Hanggang sa naghiwalay sila, pinili ni Lot, yung lupain ng Sodom and Gomorrah, nabuhay sa teritoryo ng world, no? Hanggang sa wawasakin ng Diyos, Sodom and Gomorrah. Ano sabi ng Panginoon? Dahil uncle nga si Abraham, iniligtas ng Diyos si Lot, alang-alang kay Abraham. Binless ng Diyos si Lot, dahil sumama siya kay Abraham, iniligtas ng Diyos si Lot, alang-alang kay Abraham. Lahat ng magbe-bless sa inyo will also be blessed by God. Lahat ng sasama sa inyo, didikit sa inyo, ay i-bless din ng Panginoon. Lahat na nagpipray sa inyo, i-bless din ng Diyos. Because you are anointed by God. And surely goodness and mercy shall follow you all the days of your life. At ito ang pinakamaganda. Ito ang pinakamaganda. Ano sabi dito? And we will dwell in the house of the Lord forever. Ano ibig sabihin? Tapos na lahat. Sa new heavens and new earth, mabubuhay tayo magpakailanman. Hindi tayo kasama sa matatapos sa lake of fire. We will dwell in the new heavens and new earth with our God, with our Almighty God. Tayo mabuhay, makikita natin si Jesus, makikita natin ang mga kapatid natin, umuwi na sa Panginoon. We will live forever and ever. Wala nang death, wala nang pagluha, wala nang kamatayan, wala nang sakit, karamdaman, wala nang kahirapan, walang magnanakaw, walang kasalanan, walang satanas, walang worldly things. Lahat ang Diyos. We will fellowship, we will live with God forever sa buong eternity. Surely, goodness and mercy shall follow us all the days of our lives, and we shall dwell in the house of the Lord forever. Save tayo. Save tayo. Our bodies will be changed into a glorified body. Bawat isa magkakaroon glorified body. Katawan na perfect in beauty, perfect sa kagwapuhan, perfect sa kagandahan, hindi tumatanda, hindi lumalabo mata, hindi nakakalbo, hindi tumataba, perfect sa size, perfect in appearance, perfect sa kagandahan, perfect sa kagwapuhan, hindi lang artistahin. Heaven is a perfect place.
perfect din tayo. Sa panahon na yon, tayo ng pinakamaganda at gwapo na nilalang sa buong nilikha ng Diyos. Hindi na mamamatay, walang sakit, walang karamdaman. Hindi na kailangan optometrician ang mga salamin na degrado. Hindi na kailangan ang mga gadget, hindi na kailangan mag-iisip ka lang, parang tagal ko hindi nakakain, abogado. Ting! Abogado. Hindi abogado. Abogado. Ting! Bigla may abogado. Uy, sarap nito. Eh, makapunta kaya sa, Brother Ogat, pasyal tayo sa Pluto. Oh, tayo. Pasyal kami ni Brother Ogat sa Pluto. Tayo doon sa bundok na yun. Mga kapatid, let's go! Picnic tayo doon. Sarap ng buhay natin sa new heaven, sa new earth. Imagine, wala nang kasalanan, walang kamatay, walang sakit, walang karamdaman. Wala nang pera. Hindi na kailangan pera. Amen. Sinong gustong makasama doon? Amen. Honestly, sinong gustong makasama doon? Magsabing amen. Itaas ang kamay, gustong makasama doon. Amen. Tayo yun. Ngayon, sino yung gustong mauna na? Sino yung gustong mauna na? O, kala ko gusto natin. Ayaw yung mauna. Blessing yun. Sinong gusto? Sabay-sabay tayo. Sinong gusto? Sabay-sabay tayo. Bukas na ang alis. Wala. Okay, basta pupunta tayo doon. Amen. Tayo lahat yung tumayo. Praise God. Amen. The Lord is our shepherd. Huwag mong ipagpapalit ang iyong pastor sa anumang bagay ng sanlibutan nito. Sapagkat walang pinakamalaga kundi ang paglingkuran ang Diyos. At magpasakop, mag-submit, to humble ourselves, to submit ourselves sa ating shepherd. Walang ba? Kundi ang Panginoong Jesus. Lord, maraming po salamat sa mga panahon ito ng pandemic. You restore our soul. You're blessing our souls, our lives, even in these times, pandemic, Panginoon. And Lord, ang breakthrough, mangyayari sa buong daigdig. Breakthrough, and many sinners will be saved in these last days. Before that great day, rapture of the church, there will be a mighty, mighty, great revival sa buong mundo. The glory of the Lord will fill this earth. Salamat, Panginoon. Thank you, Jesus. Pasalamatan nga po natin, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, let's praise the Lord. Glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Praise your holy name, Lord. Praise your holy name, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, pasamantala kami maghihiwa-hiwalay, dadala namin ang kapangyarihan ng Espiritu. We are refreshed with your fresh anointing today. Use us mightily for the glory of your name, Lord. Gamitin mo kami sa social media, gamitin mo kami sa mga tao makakasalumuhan namin. Gamitin mo pa kami, Panginoon, to be a blessing sa lahat ng tao, Panginoon, na gusto mong i-bless. Thank you, Father God, for your loving kindness, for your goodness and mercy. And we shall dwell in the house of the Lord forever. In Jesus' name, lahat magsabi ng Amen. Amen. God bless you, mga kapatid. So, praise God. Meron tayong online Bible study every Wednesday and Friday, 7 o'clock. At i-share natin ang video. God bless you. This is my desire to honor you, Lord. This is my desire, honor you, Lord, with all my heart. I worship you.